Lumaki akong malayo ang relasyon sa aking ama dahil lagi siyang nagtatrabaho para masuportahan ang aming pamilya bilang isang anesthesiologist. Instead of his presence and guidance, masumama ako sa aking dalawang kapatid na babae at akala ko ay normal lang na maglaro ng dress up kasama sila. Isang araw, hinayaan ako ng aking ina na sumama sa aking pinsan na lalaki dahil kinakailangan niya magtrabaho. Ang pinsan kong ito ay ilang beses akong minolestya. Noong una ay labis ko itong ikinagulat, pero matapos ang ilang beses, nagsimula na akong hanapin at magustuhan ko ang kanyang ginagawa. As the years passed, my feelings toward members of the same sex deepened. Nagsimula akong mag-explore ng aking atraksyon sa mga kalalakihan noong ako ay nagkolehiyo. May mga gabi na makipagkita ako sa iba't ibang lalaki and engage in sexual activities with them nang hindi alam ng aking mga magulang. Hindi ko iniisip ang magiging consequences ng aking mga aksyon. Sa mga panahong ito, ako ay isang youth leader sa dati naming simbahan. While I lead others to worship on the surface, my inner sexual desires were pulling me away. Hindi ako nakakatanggap ng emosyonal na suporta sa aking sariling ama simula nang mahuli niya akong nagdadamit pang babae. Kinamuhian niya ako para sa pagiging bakla at piniling huwag akong kausapin at pansinin. Dahil dito, mas naghanap ako ng pagmamahal at pagtanggap sa mga maling lugar at mula sa maling tao, umaasang isang araw ay matatanggap ako kung sino ako at ano ang pinaniniwalaan ko. A few years later, I got a job at a business process outsourcing company. Akala ko noon ay malilipat ang aking atensyon dahil naging busy na ako sa trabaho, pero akala ko lang pala iyon. As soon as I started earning my own money, nagsimula akong pumunta sa mga clubs, mingling with guys, and indulging myself while being a respected youth leader at the church at the same time. I was living a double life. Kalaunan ay naging advocate ako para sa LGBT community dahil sa pagnanais na makatulong sa mga tao na maging maalam patungkol sa HIV/AIDS. Akala ko noon ay nagagawa akong tama sa pagsuporta nito kahit na hindi ko naman ito personal na intindihan. Sometime in 2017, isa sa aking katrabaho na alam na ako'y isang HIV/AIDS advocate ay inibitahan ako na samahan siyang magpa-test for HIV. At dahil dito ay naisipan ko na rin magpa-test. Nung natanggap ko ang resulta, laking gulat ko na ako ay maging positive. My counselor made all the necessary arrangements to prepare me for medication and other procedures. Dumaan muna ang ilang linggo bago ko ito natanggap. Noong una, sinubukan kong ipakita na wala lamang ito, na kaya ko pa ring mamuhay ng normal na buhay kahit na may HIV ako. Ngunit, the more I tried to shut out my feelings, the more they lingered. Nagdesisyon na ako na umalis ng trabaho. Kalungkutan at depresyon ang bumalot sa akin. Noong na-realize ko ang bigat ng consequences ng aking kinakaharap, sa mga oras ng pagkalumo at pagkawasak, I reached rock bottom. Wala akong ibang mapuntahan kundi ang Diyos. Alam ko na ang mga naging desisyon ko ay hindi kaaya-aya at hindi tama sa mata ni Kristo. Umiyak ako sa Diyos at nagsisi sa aking mga kasalanan sa Kanya. Hindi ito ang direksyon na nais kong tahakin. Isinuko ko ang aking buhay kay Jesus at umasang maging maayos ang mga bagay-bagay dahil sa Kanyang awa at grasya. Kahit na alam na nila ang aking kondisyon, ang aking pamilya ay hindi ako itinakwil. Para bang walang nangyari. Nakikisalo pa rin sila sa akin sa hapagkainan at gumagawa ng gawaing bahay. My condition has never been brought up since I told them about it. Dahil sa aking mga naibahagi sa kanila, nagsimula nang maglaan ng oras sa akin ng aking mga magulang. Pumupunta kami sa church at kumakain magkasama, isang bagay na matagal nang pinagdarasal ng aking ina. Sa mga oras na ito, alam kong God had orchestrated all these things to happen in His own timing. We connected deeply and I felt the love and care of a father that I thought I will never experience. Sa pinakamahirap na oras ng aking buhay, binigyan ako ng Diyos ng biyaya. Ang aking relasyon sa aking ama ay naging mas mabuti at kami ay nagkaayos.
In 2019, I began to search for an accountability group at isa sa aking katrabaho ay pinakilala ako sa isang tao na hanggang ngayon ay aking discipleship group leader. Sinabi ko sa kanya ang aking kalagayan, ngunit hindi niya ako hinusgahan. Tinulungan niya po ako na tumayo at hanapin ng mas seryoso si Jesus araw-araw sa pamamagitan ng Bible study at accountability sessions. With my family relationship restored and the love and understanding of my discipleship group, I was given a great hope. Natagpuan ko ang bagay na tunay na mahalaga at iyon ay si Jesus at ang kanyang kalooban higit pa sa lahat. Binigyan niya ako ng kasiguraduhan na kahit anong mangyari sa aking buhay, kung lalapit ako sa kanya ng may pagsisisi sa aking kasalanan, handa siyang makinig at ako ay patawarin. Today, HIV has a new meaning in my life. He is victorious over me. Ang aking karamdaman ay dinlalarang undetectable dahil sa mga gamot na ibinigay sa akin, dahil lamang sa grasya at awa ng Diyos sa akin. God led me to a work I am passionate about. At the same time, nagsuserve ako bilang isang worship leader and D-group leader sa CCF Fairview. I also volunteer in the Living Free Ministry, which caters to men and women being set free in the name of Jesus from the chains of homosexuality. Ako po, si Marlo Justine Gando, isang makasalanan na kabahagi na sa pamilya ng Diyos, nagsisilbi kay Jesus dahil sa lamang ang natatanging kanyang magmahal, kayang magmahal sa akin ng buong buo at iyon lamang ang aking kinakailangan. Praise God.